Ang susunod natin na destinasyon sa pag-iikot ng Pilipinas ay Isabela. Isabela ang kasunod na probinsya na pinanggalingan natin, ang Nueva Vizcaya. So pili ka na lang kung anong gusto mong bilhin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbebenta habang nag-iikot tayo para pang suporta dahil napakamahal ngayon ng gasolina. Kasi ipag natin ngayon ah. Nandito tayo ngayon sa medical center. Sinugod mo ng sarili sa ospital dahil sa batignig pagod. Good news at okay naman ako. Dahil kung hindi, naku, hindi natin mapupuntahan itong River Adventure and Eco Park. Malinaw at malamig na tubig dito ang dumadaloy na nanggagaling sa kabundukan ng Sierra Madre. Wheels of the world keep turning, turning. Hearts on fire keep burning, burning. Boy, first Ilan lang yan sa mga dapat yung abangan sa episode natin ngayon. Enjoy! every mile's a story, every turn's a ride. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating paglilibot ng bansa, bumper time muna. Bago ito muli ng Isabela, magpapamassage muna tayo at nagsisimula pala yung loop natin eh. Masakit na yung katawan ko. Push! Ayan. Sir, massage po sir. Massage sir. Ang ganda. Kaso medyo pricey. Original, di ba? Kaya ni Boy Calamansi yan. Iipon ako mga dalawang timbre. Oo. Bagay sa'yo yan bro. Titimbre natin sa itaas yan. Alam mo na, alala ko dito bro King! Paano mo yung sa simula ng Botes 5? Yung uupo mo na lahat sila dito. Tapos huwag kaangatan lahat. Ang laki pala nito. Sige, go, go, go. Sa Davao tayo. Oo. Si Kay-Cam, sa buong buhay niya, pangalawang beses pa niya magpapamassage ngayon. Kasi kailangan niya matutunan na experience to kasi sa Philippine Loop. Hindi, sabi ko si Kay-Cam, hindi yan sanay magpamassage. Ngayon, sa buong Philippine Loop, kapag hindi niya pinag-aralan at ma-experience yung massage, uuwi ang puro lamig sa katawan. Oo, tama. Di ba? Ayun na, umaangal na oh. Maangal na eh. Shoutout sa misis ni Kay-Cam. Huwag po kayong mag-alala. Alam kong nanonood ka. Safe po si Kay-Cam sa mga kamay natin. Bro, may brief ha. Hindi tinatanggal ang brief. Hindi natanggal ko. Kala ko. All the way. Sir? Tingin muna kayo sa akin, sir. Parang isit. Masarap sa pakiramdam. Wow, yan ba yung payat? The VIP Lounge. Feeling VIP ako. Dito sa VIP lang. Parang bagong tao. I feel reborn. Reborn, no? Pero yung ano, na-relax ka? Relax ka. Tapos meron pa silang green tea. May tunog pa. Yan nagmassage siya. Ay, ang lakas. Parang kaya akong balipad. Kaya kang tupiin? Oo. Kaya akong tupiin sa walo. Yan, shoutout po sa staff ng The VIP Lounge. Maraming salamat po sa pagpapa-relax na aming mga pagod na katawan. Ay, mga first timers na pala, sa buong Philippine Loop na ginagawa natin, merong dalawang kwento. So yung kwento ko at kay Kay-Cam PH. So subscribe na agad. Pag nanood kayo sa akin, awit kayo sa kanya. Yung kwento ko po, raw. Tsaka unscripted. Ito po, Scripted? fake Van Lifer, fake PH Looper. si Juan. Okay, right. O siya mga first timers, huwag nyo nga kalimutan, Kay-Cam PH sa YouTube. Palaging mayroong dalawang kwento. Yung isang kwento na kay Kay-Cam PH. Subscribe. Parang sa akin, BTS. Hindi BTS yun, ang galing-galing mo magkwento eh. O siya, sige, dinner na. Mag-aalas 6 na ang gabi mga first timers, since na nasa labas na kami, nagkasundo-sundo kami na sa labas na lang din kami mag dinner para iwas pagod na rin. Kasi bukas maaga-maaga, aalis na tayo, tutuloy na tayo sa biyahe natin. Malaki ang masasave natin sa energy ba natin kapag kumain tayo sa labas. Tsaka banding na rin sa mga kaibigan natin dito sa Nueva Vizcaya. Kasi nga, once na jumapa off tayo bukas,
matagal na rin yan silang hindi makakasama. Madalas kami magkakasama talaga sa base camp at yung ganitong kakain sa labas bibihira lang mangyari. Prop, magandang hapon, Prop. Okay, nandito tayo ngayon sa Lumawig Eatery. Dito tayo maghahapunan. Isang kainan to na malapit lang dito sa Alitaptap Base Camp. Dito ang takbuhan namin palagi kapag tinatamad kami magluto ba. Since na masarap naman dito. Bibira sa isang stopover restaurant o karinderya ang nagsiserve ng palaging fresh talaga yung pagkain. So, nandito kami palagi para alam namin na yung kinakain namin ay palaging bago ba. Meron tayong gulay. Alam nyo na yan guys. Walang pala yan. Siling walang anghang. Amoy pa lang oh. All times favorite calamansi juice Yun, thank you. ng ating kaibigan Yun, order na si na kayo Boy dito. Calamansi. Calamansi. Boy Calamansi. Bakit kaya siya tinawag na Boy Calamansi? Hindi ko alam, pero yung produkto niya masarap. Yun na lang din kasi talaga naisip kong pangalan niya kasi na nagtitinda siya ng kalamansi, ay di si Boy Calamansi. Hindi ako nagpo-promote ng hindi ako naniniwala sa brand. Yan yung paninindigan ng isang K-Cam PH. So talagang papakitaan ko kayo gaano ka-refreshing to. Kala ko kasi na wala na Parang gusto kong ipaligong ganun pero hindi pa pwede kasi maginaw dito sa sa Solano, Nueva Vizcaya, pero talagang refreshing. Bili na. Solano's Place. Pride! Solano's Pride. Kakabulol. Solano's Pride Calamansi Juice. Yeah. Order yours. Okay mga first timers, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back to another van life episode. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ng paglilibot ng Pilipinas, as early as 5:30 mga first timers ng umaga ay nag-jump off na tayo from Solano, Nueva Vizcaya at ngayon ay bumabaybay na tayo going to Isabela. 6:27 ng umaga, mag-iisang oras na rin tayong bumabiyahe. At kasalukuyang mabagal ang takbo ng traffic dito dahil hindi ko lang sure kung anong lugar to pero Villaros, Bagabag, Nueva Vizcaya. Napakasarap simulan ng araw natin mga first timers na bumabiyahe tayo ng ganito maagang maaga since na ngayon pa lang natin ina-absorb na hindi na tayo bumabiyahe na mag-isa. Kasama na natin ang ating kaibigan na si K-Camp, which is nasa unahan natin. Siya ang nakaset ng facing namin ngayon, pero wala naman tayong oras na hinahabol sa biyahe natin na to. Basta babaybay lang tayo ng babaybay at iaasa natin sa Google Maps at tanong-tanong sa mga locals kung anong meron ang isang bayan or isang probinsya na pupuntahan natin. As of now, nag-enjoy tayo sa payapang biyahe natin habang nakikita natin, kakaangat lang ng araw at nakikita natin ang nagagandahang mga kabundukan dito at mamaya-maya ay papasok na tayo sa boundary ng Isabela. Bro, pati sa bundok matraffic. Good morning Mr. K-Cam PH. Ayun, magandang umaga. Napakaganda ng sunrise natin. Hello mga ka-first timers. Tayo ay patuloy sa ating paglalakbay. Ang daldal ko. Good morning. Good morning, maganda at maraming salamat sa napakagandang spill mo. Kamusta ang tulog ng isang K-Camp? Pagkamat kakaunti ang ating tulog ay mahimbing naman at nakapagkapi tayo sa kapi ni tulong ni Boy Calamansi. Shoutout sa kaibigan nating si Boy Calamansi na maasikaso. At tinurn over na natin sa kanya ang base camp. Siya na muna magmamayari ng base camp natin sa loob ng ilang buwan. Shoutout Boy Calamansi. Ayan, mansion na yan pagbalik nyo. Mansion na. Pero bro, kulang yung kape ko Along the way, maghanap tayo ng kape. Okay, copy. Saktong-sakto ang takbuhan namin na 80 km per hour lang. Yung facing namin, swabe lang.
malamang nagka-landslide dito. May clearing na nangyayari. As much as possible, hindi Ha? May sumingit eh. Paano tayo natin papapasukin yan? Ang kulit eh. Okay, welcome to Isabela. Ganda nung signage na yun sa bundok eh, no? Isabela, thy will be done. As much as possible, takbong kalmado lang tayo mga first timers para yung makina ng mga sasakyan namin, since na maliliit lang naman ang makina nito at mahal ang gasolina ngayon, ay doon lang tayo sa sweet spot ng mga sasakyan namin. Kumbaga kung saan kalmado yung mga makina namin para maka-save kami ng gasolina. Kasi talagang sumakto mga first timers sa Philippine Loop natin ang oil price hike ba tawag dun. Pero okay lang din naman. Bili lang kayo ng mga merch namin. PNP checkpoint. Nakabukas naman yung likod natin. Ayan, para at least nasisilip na ng mga kapulisan natin yung ating mga gamit. Sir, good morning po. Magkasama po kami. Ay, camping din. Opo, camping. Po? Nag-ano po kami ngayon, nag-Philippine Loop. Oh, Luzon muna. Pare, maganda yung parang bahay na din itong kanyo. Opo. Mga nagbablog po kami sir ng Loop. Ay, pangalan ng vlog niyo sir? Boy first time po, tsaka K-Cam PH yung nasa unahan. Pwede po kayong mabati po sa vlog. Kay Kaway lang, ayan, shoutout po sa ating mga kapulisan dito. Ayan, maraming salamat po. Sir, shoutout po sa inyo, maraming salamat. All goods na po? Sige po, thank you. Alright, hindi tayo kakabahan sa mga checkpoints na yan mga first timers kasi kompleto naman tayo sa papel. Hindi paso ang lisensya natin at hindi rin naman paso ang ating rehistro. Kumbaga matatapos natin ang Philippine Loop na rehistrado ang ating camper van. Pero sa vlog ni K-Camp, after nyo mapanood to mga first timers, punta kayo sa kanyang YouTube channel, which is nga doon yung other side of the story ng paglulup natin ay ang ating kaibigan na si K-Camp ay na LTO. So hindi ko na ikikwento, panoorin nyo na lang sa YouTube channel niya, K-Camp PH, at mag-enjoy lang kayo kasi masaya at very positive din naman ang kanyang mga vlogs doon. At sobrang excited yung mga first timers sa pag-iikot natin ng Pilipinas. Okay, touchdown na tayo sa Santiago. Maghihiwalay muna kami ng landas ni K-Camp kasi nga pupunta siya ng LTO. Kasi meron siyang 1 week lang to mag-LTO muna siya. And then tayo naman ay didiretso ng Kawayan dahil meron tayong gagawin doon. And then tayo ay pupunta naman muna ng Kawayan, which is 45 minutes yung layo noon mula Santiago. May project lang ako doon na kailangan ko lang gawin. Saglit lang din naman. And then babalik ulit tayo ng Santiago, Robinson's place yata yun, para i-meet up natin yung mga first timers, yung mga followers natin na mga taga Isabela. Magkikita-kita tayo sa Robinson's place, Santiago. Aray ko, sakit ang katawan. Nagpapassage tayo kahapon eh. So dito mo aayusin ang gusot. Mag-shot. Ang advice sa akin ng officer na nanghuli sa akin, settle ko na lang daw pag magre-renew na ulit ako ng lisensya, which is sa 2033 pa. Oo. Pero kailangan mo nang gawin talaga. Kasi binigyan ka ng Nag-email sa akin yung yung office na hanggang 26 lang or nila yung yung lisensya ko. So, parang di alam ni Mr. Officer yung may validity period yung mga ganun. Hindi ko sa kanila kunento bro eh. Kung napanood nyo yun, natuluyan po si K-Camp. Ano lang tayo, update na lang tayo. Okay. Puntahan ko muna yung Kawayan. Bye-bye muna Mr. K-Camp. Ingat! See you later. Magpapahuli. Gawin muna natin ang mga dapat natin gawin para merong pang suporta sa ating Philippine Loop at napakamahal ng gas ngayon.
Kung hindi natin gagawin yung mga bagay na ganito, eh talagang mangungulundoy tayo sa gasolina. Gulf Gas Station, diesel 82,000. Ay hindi, 82 pesos. Dito na tayo eh. Hindi, laban na. Matagal natin pinaghandaan to eh. Ano niya? Lucky. Shoutout po sa inyong lahat. Okay, touchdown na tayo ng Kawayan City, Isabela. Maaga tayo, 20 minutes bago ang usapan ng imimit natin ngayon. Ay narating na natin yung syudad na ba, ang syudad na ito. Sige, Cam. Ha? Nasa LTO. Isang oras na yung pagitan natin mahal sa kanya. Nagugutom ako. Hello po, ito po si Boy First Time at andito po tayo ngayon sa Cabanatuan, Isabela. May trinabaho lang tayo dito at yan ay mapapanood nyo sa mga susunod nating upload. Okay, tuloy ang kwento. Okay, work is done. Job well done. Kakain lang kami kasama ang marketing. Pasensya na, rumakit muna tayo. Work muna habang naglulup. Ang kulit ng pangalan ng restaurant, no? Tom Goods. Saktong-sakto, Tom Goods na tayo. Alright. Ganoon lang. Tom Goods kanina. Ngayon, Sogbu! Kung hindi natin gagawin mga first timers yung mga ganitong bagay, kung hindi natin isasabay sa sa Philippine loop natin yung mga personal na mga grind na ganito, eh aminado talaga kami na mahihirapan tayo sa budgeting natin sa paglulup kasi mahal yung gasolina. Sapat naman na yung budget namin. Alam namin na may itatawid namin ito, pero syempre mas maganda yung medyo may hinga, di ba? Kahit pa paano eh hindi buong loop eh parang iniisip mo palagi na kailangan din magtipid. Kumbaga kahit pa paano eh meron ka bang laya na gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mo ring gawin. Since na halos 3 months natin na pinaghandaan nito, ay talagang pinaghandaan natin ito. Ang budgeting namin sa Philippine Loop ay hiwalay talaga yan sa personal namin na budget sa buhay. Sa ngayon, napaka-init. Pero sabi nung mga nakatrabaho ko dyan, hindi ko naman pa pwedeng ikwento sila sa inyo. Privado. Dito mainit, init na init talaga. Pero sa kanila normal pa. Sir, yung init dito sir, normal lang no? Normal pa to? May iinit pa to? Meron pa sir, mas mainit pa. Yung walang hangin. Yung walang hangin, puro init lang. Yung may hangin pa eh, medyo malapit pa. Ah. Ganun talaga. Sir, thank you po ah. Bye-bye. Salamat. Ano, busog? Yes. Ano natutuwa ako? Na ang bait-bait ni Lord sa atin ngayon. Siyempre, thank you, Lord. Love you. Thank you Lord sa pagpapala. Siyempre kay Sir Mel. Sir Mel, bro, maraming salamat. Malaking tulong ng project na binigay mo sa amin. May TF na. May panggas pa. May pabultang pa. Tara, balikan na natin si Kay Cam. Tara. Yung suot ko, tapos meron pang isa eh. Yung may kamay. So pili ka na lang kung anong gusto mong bilhin. Magkano po ito? 350 lang yan. Touchdown Robinson's Place, Santiago. Dito yan mga first timers sa Isabela. Nakalayo na tayo kanina. Tapos bumalik ulit tayo dito ng 1 oras, 42 kilometers lang pabalik para i-meet natin ulit si Kay Cam. All goods na siya, nabayaran niya na yung kanyang violation. Kamusta yung violation mo? All goods na? Malinis na? All gun. Hindi all done, all gun. Buti na lang nandito yung mga kagaya ni Sir na sumusupport po sa ating paglalakbay. Yan. Ayun, maraming salamat Sir. Pa-picture tayo. Picture ko kayo. Tatlo tayo? O kayo muna. Tatlo tayo? O sige. Ayun. All goods. Wala tayong sticker na eh. Pinuputol na natin ang sistema ng ang vlogger ay nagbibigay ng sticker. Picture na lang. Hindi, wala talaga akong sticker. At syempre gusto rin natin pasalamatan yung mga sumusuporta sa atin dito na nagantay ng mahigit 1 oras. Hello po sa inyo lahat. Ano po bang tawag po pag taga Isabela?
Isabelino sila. Santiagueño pala dito, mga Santiagueño. Ayun po, maraming salamat po sa pagantay ng mahigit 1 oras kasi na-late kami kasi nga galing tayo sa kabilang bayan ba, may ginawa tayo doon. So dito ay magbabanding-banding lang kami. More on kwentuhan ka dito. Hindi ko na masyadong i-vlog to kasi ito yung mga moment na alam niyo yun, tayo hindi naman talaga or maliit yung chance na magkita-kita tayo sa personal. Pero syempre, sa mga ganitong pagkakataon na ito na yun, hindi ko na masyado munang i-vlog kasi ito na yung moment na alam niyo na yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. So paano? Banding muna kami ha. At mamaya ay tatawid na tayo ulit ng panibagong bayan. Malayo-layo. And since na nandito na tayo sa tabi ng mall, papasok muna tayo para magpalamig. Okay, syempre, kaming tatlo ay magmumall kami. Isa nga pala, batiin natin si K-Camp, mga first-timers, ng happy birthday. Isa sa mga dahilan, happy Monday. Happy Monday. Happy birth month. Kaya rin tayo papasok ng mall kasi bibilan natin siya ng regalo. Oh, yan, bagay. Bagay ito, bagay. Kakulay pa ng damit mo. Ikaw nang pumili sa akin para... Ikaw ko ng bagay sa kanya, mahal. Oh. Naman nababagay kay Cam. Kay Cam, Yan, kay Cam. try mo. Happy birthday to you. Sunglasses check. O tara na, mag-ilagan na tayo. Ilagan? Ilag. Okay, tuloy na tayo sa biyahe natin. Mula dito sa Santiago, Isabela. Ay dediretso naman tayo ngayon ng Kawayan. Kawayan. Bali, ang pinaka stopover talaga natin mga first timers mamaya ay sa Ilagan. Alam ko parte pa rin yun ng Isabela. Pero meron tayong isang lugar pa na hihintuan kasi nga may mga nag-aantay din doon sa atin, may mga bibili din ng merch at alam ko pasyalan din yung dadaanan natin. Pero after nun is tutumbok na agad tayo. Meron tayong nakikitang pwede nating tuluyan kapag tayo ay nasa Ilagan na. Dalawa ang option natin na kailugan. So pagdating natin doon, doon na lang tayo mamili. Thank you po. Yes bro, kanan tayo. 1 hour and 4 minutes. Isang oras daw ang biyahe bro. Police car nila dito. Pang Need for Speed oh. Time check tayo mga first timers. Malapit na mag 6:45. At nandito tayo ngayon sa Providers Multipurpose Cooperative Medical Center. Nadali na tayo sa biyahe. 2 oras tayong nahinto. Dahil din siguro sa pagod kasi ang aga naming umalis, 4:00 ng madaling araw. Bumiyahe ng mahaba. Tapos kanina nagtrabaho pa tayo aside sa pag-iikot natin sa pag-vlog. Sobrang init ng panahon. Tapos bumiyahe ulit, mainit. Siguro sa sobrang pagod lang talaga siguro. Ayan, sinumpong ako ng ko. Basta ganoon. So mahirap, hindi ko ma-explain. Anyways, all goods ako mga first timers, naikwento ko lang. Ayoko maging negative dito. Nagsisimula pa lang yung Luzon natin. Leg natin. Siguro kung sa 100% ang tinatakbo pa lang natin is nasa 20% pa lang. At okay, kakayanan natin. Huwag lang siguro ako magbababad sa araw talaga. Iwasan na lang kung sobrang init. Kasi inaalala kasi ngayon habang paakyat tayo ng Apari, marami tayong mga probinsyang dadaanan na sobrang init daw talaga. So, hindi ko alam. Ingatan lang siguro ang sarili. Pero all goods na ako. Wala nang dapat ipaglala. Nakakangiti-ngiti na ako ngayon kanina kasi ninenervous na ako. So, ito yung balot. So, wala naman na tayong dapat ipag-alala. Kasi, lagas. Pinagganuhan. Lagas. Okay lang yun. At least aabante tayo ngayon. 1 oras pa naman tayong tatakbuhin para marating natin yung may ilog na tayo na Mauban River? Abuan? Abuan? Oo. All goods na ako.
meron akong peace of mind na okay ako. Na basta, yun. All goods tayo. Kuya! Kaway ka lang. Ayun, no. First timer yan ng ating butihing tagabantay. Sir, thank you. Maraming salamat po Ayun, kay Sir din no. Yeah. Bro, pasensya na sa pag-aantay ha. Hindi tayo nagmamadali. Alam mo itong lakad na ito ay walang pagmamadali. Ay gagawin natin lahat ng gusto natin sa buhay ng masaya at naayon sa kagustuhan natin. Kamwat mo. Ang galing mo mag-change ng mood ko. Kuya, thank you po sa pagsama sa amin dito. Samahan ko kayo hanggang doon sa Abuan. Sasamahan na tayo? Sigurado. Oo. Hindi ako nag-aantay din. Ayun pala, edi maganda. Ano ba ang benepisyo ng pagkain ng itlog? Ng balot? Dapat alam ni Kuya, siya ang bebenta eh. Siyempre maraming ganyan sir, lalo yung pagkapagod ka, kailangan magpakalakas sa balot. Lalo sa puyat. Diyan ang intention. Tulad kong pagod na pagod ngayong araw na to. Kailangan mo ng balot. Grabe kasi bro, yung pagod ko ngayon, alam mo kung bakit? Oo. Basta bumiyahe. Di ba, romanket pa? Eh, kanina may shoot yun. Siguro nasagad. Nasagad ako sa pagod. Grabe talaga yun. Malis kami, bukal liwayway pa lang eh. Oo. Dire-diretso. Pagdating natin, patanghali na, no? Tapos biyahe pa kayo, no? Isipin mo yun, Diretso nagtrabaho ka trabaho. para may pang gastos ka. Pagdating mo dito, pinang ospital. Para lang sa ngiti na to na ganito. Para lang sa ngiti na ganito na bumalik na ulit yung ano ko. Ay, Diyos ko. Ganun talaga. Anyways, ganun pa rin. Ang importante, buhay. Kasi pag di na buhay, hindi na happy, no? Kuya, agree ka ba doon? Tama yun, sir. Tama. Tama naman eh, no? Kaya, sir. Buhay ka kahit na dumaan yung mga kalungkutan, lilipas yun. Di ba, Kuys? Tama, sir. Dami mo nang sinabi. Balot. Ay, hindi pala ako nag-vlog. Sa'yo pala to. Thank you, bro. Thank you, thank you. Let's go. Okay mga first timers, tuloy tayo sa biyahe. Meron tayong mahigit 1 oras o sabihin natin 1 oras para marating natin yung ilog na tutuluyan natin ngayong gabi. Mag-alas 8 ng gabi, narating na natin ang Abuan River Adventure and Eco Park. Ayan na. Bakit blur? Blur ba o mata ko yung malabo? Hindi, blur nga. Ay! Oh my God! Ang ganda! Oh yeah! Ay, solid ah! Solid! Sarap magpaliban ng Oh my. ilalim ng kanuman. Tulay? Ito parang may mga nag-overnight din dito. Ang ganda! Okay, mga first timers, wait lang ha. Hanap na tayo ng spot natin. Aray ko, nahihilo talaga ako. Hindi dahil sa pagod lang o sobrang dami. Kasalanan ko rin kung bakit. Umabot kanina sa sinugod ko yung sarili ko sa ospital ba. Na nasagad ko ba yung sarili. Kasi kailangan ding gawin. Ay, hindi ko alam lang sabihin ko. Kalimutan na natin yun. Nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan tayo magsistay ng 2 gabi, 3 araw. Or ang mangyayari nga pala, 2 gabi na lang tsaka 2 araw. Nasa ano tayo? Nasa Abuan River Adventure and Eco Park. Si K-Camp bagsak. Mukhang dyan na yung matutulog. Pero may mga nagka-camp. But since hindi naman talaga 100% na camping ang gagawin natin dito sa mga series of episodes natin na gagawin sa pag-iikot natin ng bansa natin, open tayo mga first timers kahit saan tayo mapunta. Ang importante, meron tayong mahintuan, safe, makapagpahinga tayo na maayos, and ito na yung
time para ma-explore natin kung anong meron tayo sa atin dito sa Luzon, since na Luzon muna ang iniikot natin. So dapat open tayo sa ganun. Hindi natin ikukulong na dapat campsite o walang ganun. Kanina nga pala sa Santiago, pagod ako. Nahilo ako. Kanina sa Santiago ay merong nagbigay sa atin na first timer. K-Camp, naregaluhan. Tayo, naregaluhan din. Tig-3 bote kami. Tapos, ang negosyo niya is Hieronymus. Ayun yung brand niya. Yan. Meron siya mga garlic chips at kung ano-ano pa mga gourmet ba. So, malaking tulong to sa pagluluto natin. Pandagdag na lasa o aroma sa mga niluluto ba natin, sa mga gulay at kung ano-ano pa. So, maraming salamat. Check out nyo. Sa Facebook yan, sigurado mayroong page yan. Lagi kaming nabibitin ba, no? Pag sa butane, parang lagi kami nag-aalala, aabot ba to kinabukasan, itong dala natin, ilang araw. Ngayon, napag-desisyonan namin na magdala ng ganito. Kasi sa totoo lang, mas sulit to. Diba? 250 pesos lang ang refill niyan. Refill. Samantalang kapag bumili tayo ng butane, 4 na peraso lang. Oo. Kasi bili Magkano natin na yun? 55 pesos, diba? Sa ibang tindahan, 90, 100. Oh. Diba magkano yung 400? Dito na tayo pang matagalan. Okay mga first timers, oras na para magpahinga. At talagang umiikot na yung aking pagkatao sa pagod at hilo. Bawi tayo ng tulog at bukas enjoy tayo. Okay? Good night. Life is good dito sa Isabela mga first timers. Pahinga muna kami. Good morning, Mr. K-Camp. Magandang umaga. Maulan na umaga dito sa ilalim ng tulay. Pero walang pulis. May pulis sa ilalim ng tulay. Ay, good morning sa inyo lahat mga first timers. Ang lamig ng panahon dito kapag gabi, pag araw, grabe ba? Nakatulog tayo na maayos. Nakabawi tayo ng tulog, pero yung sakit ng katawan ko, meron pa, pero konti na lang. Ngawit na ngawit ba yung mga kamay ko? Di na kasi tayo tulad nung dati, nung hardcore pa tayo nung tayo ay motovlogger. Pero okay lang, tama lang yun ang desisyon na mag-chill-chill na ngayon tayo sa buhay sa pagbabiyahe. Mahal, good morning! Good morning. Napakaganda ng view natin, mahal ko. Di ba? Nag-stop over tayo mga first timers sa napakagandang ilog na to. At tayo ay nasa ilalim ng tulay. Hindi naman literal na nasa pinakailalim, sa tabi ng ilalim ng tulay. Dito yan sa Ilagan Isabela. Babanggitin sa Nueva Vizcaya, malayo na yung Nueva Vizcaya. Dito yan sa Ilagan Dito yan sa Ilagan Isabela. Tawag dito sa lugar na to ay Abuan River. So ngayon, meron tayong the whole day dito magpapahinga. The whole day tayo mag-stay dito. May isang gabi pa tayo. And then mamaya, mag-adventure tayo dito. Ikot-ikot tayo dito. Titignan natin kung anong meron dito. Sa napakaganda, napakalinis, napakalamig sa gabi, pero napakainit sa araw ng lugar na ito. Nakapagpahinga tayo. Life is good. Siyempre, kape muna. So dahil nakampante kami sa lugar at grabe yung pagod namin, natulog kami na hindi mga nakalak yung aming mga pintuan. Oh, may bantay tayo bro. Diyan oh, may nakaupo dyan. After siya sa safety natin. Tapos mukha naman siya mabait. Tapos nakatitig lang siya ng ganun.
Huwag dumag. Ano ba, matutulog ba kami o hindi, in fairness naman, daig lang tayo ng pagod, pero sabi ko nga, nakapagpahinga tayo. So, labas na tayo sa ating maliit na bahay. Mr. Keikam! Parang tayo dito. Informal settlers. Informal settlers. Tayo camper. Hindi tayo camper ngayon bro, habang nagpipilipil loop. Anyways, tignan nyo yung tubig mga first timers kung gaano kadinis. Akala ko kagabi nagigiba ko dyan pagugos ng pinggan. Pag apak ko dyan, Diyos ko lumubog yung paa ko, napakalalim pala nyan. Hair check muna na, iilang ako sa buhok ko ngayon eh. O yan, all goods na yung buhok natin. Morning glory check. Kailangan rin yan. Okay? Doon tayo nakapwesto. Sa ilalim ng tulay na wala daw pulis, sabi ni Keikam. Maganda ang pwesto natin. Pero syempre mamayang tanghali yan. Sana nga maging ganito lang yung panahon maghapon. Kasi nga syempre Isabela to, mainit na. Malamang pag uminit yung mamaya, magsisitaguan kami dun sa niready na cottage dun para sa amin. So dito nagbayad tayo ng 650 sa buong gabi. Syempre magdadalawang gabi tayo. So double the price. Pero all goods lang naman. Mahal siya pero hindi siya ganun kamahalan tulad ng mga ibang campsites, di ba? Pero all goods lang. Kamot may, pero hanggat maaari, ang mangyayari talaga, ang priority talaga dito is random talaga yung tutulugan natin. Maghahanap tayo, magkakausap tayo ng mga lokal na pwede natin tuluyan. Kasi unang-una, yun naman talaga ang plano. Pangalawang reason is hindi tayo pwedeng gumastos na pumasok sa mga campsites dahil imbis na ibabayad natin sa mga campsites along the way ng pag-iikot natin ay ipanggagas na lang natin yan kasi ginto ang gas. Ito ang pinakamahal na Philippine Loop ngayon sa buong taon mga first timers. Pero all goods lang. Bumili na kayo ng merch namin. Tapos racket-racket na lang kami nila Keikam at kung ano-ano at magtipid. All goods na yun. Okay, welcome sa Abuan River Adventure and Eco Park. Kape tayo. Akala ko napakaliit lang ng ilog, yung pala napakalaki. Napakalawak. Merong jet ski dun. May mga water activities dito. How was your sleep? Sarap. Gano'ng kasarap? 1 to 10? Nainitan pa ako nga eh. Sinara mo eh. Ano? Sinara mo yung ano no. Umulan mahal. Umulan ba? Pero masarap. 1 to 10? 10. 10. Okay. Pahinga. Scale 1 to 10. Ang pahinga ko is ano lang kasi inulan na so mga ano lang 8 ganyan. Pero yung tulog ang sarap, ang sarap. Ito parang unli aircon ako dito. Parang ako may unli aircon dito. Yan kagandahan na meron kang cot bed. Meron kang hammock spot doon. Tapos meron ka pa dito sa loob. So meron ka brong tatlong options kung ano yung tutulugan mo. Pwede pa doon sa taas kung walang ulan. Para kang modular. Tayo naman, ito lang, buong loop. Wala tayong ibang option kundi dito lang sa loob. Wala tayong ibang gagawin kundi pa ulit-ulit na gagawin ang ilabas ang mga gamit, ilagay sa bubong ang mga gamit para makatulog tayo na maayos. Pakita mo naman paiba-iba ng view. Pero all goods. Oo, yun nga lang, meron tayong view dito. May view dyan sa harapan na pag-isip mo, usually ang pinipwesto namin na nakatalikod or itong pinto na to sa pinakamagandang view. Ito, tapos meron dito, makikita mo si Keikam sa umaga. At meron pa dito, ito yung pintuan na sinasabi na kapag nag-iisa at walang kasama. Ito yung pinto na medyo, sabihin natin medyo nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Wala kang katabi. Pero kung ganyan naman yung itsura ng makikita mo, ay all goods yan. Sabi ko, dinala ko ako yung sarili ko sa ospital. Sige na nga, magkape na nga tayo. Paulit-ulit ako ng kape. Pala mag-iit ng tubig. Noodles lang ang aming breakfast, pero babawi tayo mamaya ng tanghalian. Naalala ko yung sinabi ni Uncle Sam bro. Parang something na mas sumasarap ang pagkain kapag
nasa magandang lugar ka, parang ganyan, mas lalong sumasarap. Parang ganyan yung sabi niya. Totoo naman yun. Yung kahit mga simpleng pagkain lang, pag sa bahay mo siya kinain, parang ano ba naman yan? Magiging ungrateful kay na ito lang ang ulam, ganito, Oo. ganyan. Pero pagdating mo sa mga ganitong kagagandang lugar, pagka kumain ka ng mga tuyo, mga ano, parang na-appreciate mo siya na parang bagay ba? Hindi pa nga ganun eh. Hinahanap mo yun, no Oo, ba? yun yung hinahanap mo. Ano ba? Oo. Magtuyo tayo kasi nababagay sa ano, ang ganda ng lugar. Oh, di ba? So ano, magtutuyo tayo all the way. So, para makatipid ka sa pagkain, pumunta ka sa mga Pumunta ka sa iba't ibang lugar. Sa malalayo, lalo na ngayon, tamang-tama, mahal ang gas. Ay, marami nag-aalala, no? Nasabi niya, grabe yung loop nyo, ang mahal-mahal ng gas. yun nga yung ano nila. Ikaw ba, as kay Cam, ano yung nararamdaman mo ngayon na nag-iikot tayo ng ang mahal-mahal ng gasolina? Parang wala, ano yung, kasi matagal na nga natin gustong mag-ikot. So, hindi tayo mapipigilan o ako mapipigilan ng pagtaas ng gas. Unless talagang, sabi ko nga lagi, mas mabuti ng mahal kaysa wala. Yung maubusan, di ba? Minsan yung diesel, wala na. Ayun yung mayari tayo doon. Pero syempre, may certain amount naman. Huwag Oo. naman yung sobrang Oo. 200 per liter na Yun na, hihinto kami nun. Na tayo maglakad na lang siguro. Pero ngayon kasi medyo kaya Kaya, naman. kaya naman. Kaya. Tsaka yung mga sasakyan naman natin, hindi naman po yan katulad ng mga commercial na o yung malalaking sasakyan. Ito po ay 3-cylinder lang. Oo. At matipid po siya sa ano, Malayo ang nararating ng Malayo. full tank namin. Kaya parang kami, parang doble. Kung kay J-Bry, doble daw Oo. ang konsumo eh. di ba? Tapos sa amin, parang wala lang. O tumaas, naramdaman namin konti na tumaas, tumaas. parang naging normal na sasakyan lang yung ano natin. Oo, Hindi naman normal. Yung ganun. naging mas malaking sasakyan lang yung ano natin. Hindi namin masyadong pinoproblema na magpagas ng mahal at lumayo kasi nga matitipid yung mga sasakyanan. Yun ang Oo. kagandahan sa ganitong klaseng sasakyan. Kaya parang kita nyo dyan sa comment section, hindi na kami nagpapaliwanag na kasi ganito kasi yun yung paliwanag namin. Matipid yung mga sasakyan namin. Kaya tuloy-tuloy ang biyahe namin. At Pero- isa pa, Oh, baka tayo tuloy-tuloy kasi nandyan yung mga first timers at mga supporters ni K-Camp sumusuporta sa atin sa merch. K-Camp! Sa BGC. At tulad nga ng sabi ni Prisha na malaki ang nagagawa ninyo mga first timers sa Philippine Loop na to, ay lubos naming pinapasalamatan kayong lahat. Kasama natin ang Arvo, syempre. Sila yung taga-supply ng mga merch na binibenta namin during paglulup natin. Bro, si Sir Willie. Kaya po si K-Camp. Tulad na lang nila Sir Willie at ang kanyang asawa na si Ma'am Jean, na tulad nyo rin mga first timers na andyan lang palagi sa likod, nanonood at sumusuporta sa amin. Kasi nag-cancel na. Tapos kaibigan mo pa si Commander Daot na Daot talaga. Hey, welcome back! Tara. We're gonna survive the apocalypse. Oo. Apocalypse na ano, mahal fuel. Kung kaya lang namin gawin na ganito palagi na magkaroon kami ng oras para makasama kayo at makabanding ng ganito, eh sana ginawa na namin. Pero yung suporta nyo, yung panonood ninyo sa amin, eh malaking bagay na yun para sa amin. At pinapasalamatan namin yun. Naimbitahan nga pala tayong mag-dinner sa Le Grill Steakhouse. Mga first timers ang may-ari nito. At ang Le Grill Steakhouse ay matatagpuan sa Cabanas, Malolos, Bulacan. Rice, Australian rice. Mahal, alika dito. May alam na ako na sasakyan na nababagay sa'yo. Ano? Ford Terror. Bagong labas. Ayun na nga. Minimit namin along the way yung mga sumusuporta. Nagbebenta kami ng mga damit, sombrero. Ang laki ng naitutulong talaga nun. Kasi sa everyday na may bumibili ng merch sa amin, parang nabubuo yung pagkakampante nga, sabi ko na, may pupush namin itong Philippine na daw kasi may mga sumusuporta, may bumibili ng mga damit namin. Kaya, yan, kung gusto nyo talaga din na makita na matapos na yung loop. Kada may bumibili, ayan to fuel our
adventure. Yeah, adventure. Tama. Let's go! At bibigyan ko kayo ng konting tip mga first timers tungkol dito sa Kailugan. Alam nyo ba mga first timers na ang malinis na Kailugan na to, ang malamig na Kailugan na to, yung nakikita niyo sa drone shot, ay sobrang fresh niyan kasi alam nyo ba kung saan nanggagaling ang malinis na tubig na yan? Nanggagaling yan straight from the mountains of Sierra Madre. Dulo niyan, Sierra Madre. Ganong kalinis. Sige nga, inumin mo nga. Uso. Tanghalian ng saglit at susubukan nating maligo dito sa napakalamig na tubig na to. Ay na ba hindi sumama ang pakiramdam? Napakalamig. Natala tayo gano'n. Sige. Okay. Sige na ka! Lamig bro! Kuya, lamig! Sa banyo na lang tayo maligo! Nalagdag na yung shorts ko. Lagi kong ipapaalala sa mga sarili namin na habang naglo-loop ay nag-gather tayo ng good memories. Hindi mag-gather ng libag. Napakaganda ng sunset, mahal, kasing ganda ko. Anong nangyari sa sunset mo? Napakatagal mo magano ng drone. Paglipad wala na. Alam mo yun, pulang-pula sa kanina nakikita pa eh. Kaso, nung nag-set up ako ng drone, siguro mga less than 2 minutes. Pagpalipad ko, wala na yung sunset. Anyways, ganun talaga. Kapag yung isang pagkakataon, hindi mo grinab at medyo nagpa-delay ka po konti, wala, lilipas yan. Charing. Kasabihan sa buhay na. Okay, anyways mga first timers, i-welcome natin ang ating mga supporters dito sa Isabela. Andito sila. Kamusta po? Kamusta po? Welcome po sa City of Ilagan. Ayan, maraming salamat po. Ma'am, halika po kayo dito, ma'am. Welcome po. Nasaan si hello po. Saan po kayo dito po sa sa Ilagan? Sa Kalamagi, sa bayan. Sa bayan po. Sa bayan. Meron po akong tanong sa inyo. Ang mga taga-Ilagan po ba ay magaling tumilag? Joke lang po, wag magagalit ha. Ayun, may pasalubong. Saan si K-Cam? Missing in action. Ayun po. Kay Campo, mo dalhin yung ano? Ayun suka. Ay, binigyan pala nila tayo ng suka. May pasalubong sila. Wait lang. Ito po ay gawang, sukang ano po ito? Ilagan. Local lang po dito sa Ilagan. Pero ito po ay gawa po ninyo mismo? Yung suka po is nabibili pero dito gawa sa amin. Gawa sabi tawagin nating sukang Ilagan. Oh. Hagis ko sa'yo. Ilagan. Saka wait lang. Alam nyo po, gustong-gusto po namin yung suka na to. Sa totoo lang po, meron po kaming kinainan sa last episode na nagnenok po kami. Hindi, kaibigan naman namin. Nagnenok eh. Pero sa sobrang sarap po talaga ng suka naman. Nagpaalam naman kami sa kaibigan ng may-ari. Pero hindi alam ng may-ari. Naglipat ba kami ng suka sa plastic bottle. Tapos dala-dala namin. Pero ito po talaga. Nenok eh. Ito po yung sukang walang konsensya. Awit ka sa Mindanao. Opo, aabot po ito ng Mindanao. Ikot po Ay, itong bote tingin na ko to. hindi na iaabot yan. Aabot yan. North Luzon pa lang tayo, baka ubos na yan. At just in time, andito si ate. Yung balot dito. Umuupak na sila kanina. Kayo po ba? Gusto niyo po ba ng balot? Nakailang balot ka? Dalawa. Ikaw man. Dalawa. O sige, ako rin dadalawa rin ako ate. Itong suka ang gisinurong po Oo, ninyo. ang sarap. Oh, wait lang. Dahil dyan, meron na tayo dito eh. Wait lang. Wait lang. Dala-dala ko to hanggang buong Pilipinas. May konsensya ako dito para sabi mo para sumarap yung suka ni ate. Ito parang Promax Ay, ito Teo. Suka yan ng ano po, ng Nueva Vizcaya. Apo, Yan. ninena ko po yan.
Para yung konsensya, si ate na yung magdala. Hindi. Joke lang. May permission naman yun na binigay nung kaibigan natin si Boy Calamansi. So, ibibigay natin kay ate para may sukat. Oo, yan. Sali mo dyan. Opo, magdadalawa po akong pawak nga po. Ayun po, dalawa po yung itigdara ko dati. So ito, perfect to sa dala-dala na ano. Anong family? Pangalan po ng family po ninyo? Franco. Napakaganda ng apelyido no. Favorite ano ko yun banda ko yun si Franco. Ayun, shoutout po sa pamilyang Franco. Maraming salamat po sa pasalubong na ganito. Ito po yung mga pasalubong na gustong-gusto namin talaga. Yung mga Teka lang, may tagsayin tayo na suka magbenta. titinda tayong bagoong. Titinda tayo ng suka. Titinda tayo ng mga merch natin, no, di ba? Wala na ibenta natin. At ito ba? Nagtitipid tayo, di ba? Nagpa-fundraise tayo, di ba? Alam ko na anong gagawin. Ano? Yung mga nare-regalo sa atin, ibenta natin. Rahul. Mapagsamantala. Hindi, biro lang. Ngayon, since dito lang, hindi pa naman po kayo aalis po, no? Yun, magbabanding-banding na lang ulit. Oo. Off cam po na kain Okay. para ma-enjoy ka rin. Maraming salamat. Shoutout sa aking cameraman. Hey. Hey. Wheels of the world keep turning, turning. Hearts on fire keep burning, burning. Boy, first time. At yan ang isa sa mga masasayang kaganapan sa pagbisita natin sa probinsya ng Isabela. Next episode ay tutulak naman tayo ng Tuguegarao.